Ang gagambang si Gani at ang misteryo ng gubat. Sa isang malawak na gubat na puno ng mga kakaibang hayop at halaman, may isang gagambang nagngangalang Gani. Si Gani ay isang masayahin at mapagkaibigang gagamba. Mahilig siyang magtayo ng mga malalaking sapot sa pagitan ng mga puno. Isang araw, habang abala si Gani sa paggawa ng kanyang sapot, may narinig siyang umiiyak mula sa ilalim ng malaking puno. Dahan-dahang bumaba si Gani at nakita niya ang isang maliit na paru-paro na sugatan ang pakpak. "Ano ang nangyari sa iyo?" tanong ni Gani sa paru-paro. "Nahulog ako habang lumilipad," sagot ng paru-paro habang tumutulo ang mga luha. "Hindi na ako makalipad pa uwi." Naawa si Gani at agad niyang tinulungan ang paru-paro. Gamit ang kanyang matibay na sapot, nilapatan niya ng gamot ang pakpak nito. "Salamat sa iyong tulong," sabi ng paru-paro. "Ako si Pio." "Ano ang pangalan mo?" "Ako si Gani," sabi ng gagamba. "Huwag kang mag-alala, aalagaan kita hanggang gumaling ka." Mula noon, naging magkaibigan sina Gani at Pio. Lagi silang magkasama at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Isang umaga, nagising si Gani na hindi niya makita si Pio. "Pio! Pio!" sigaw ni Gani habang hinahanap ang kanyang kaibigan. Wala kahit saan si Pio. Nag-alala si Gani at nagsimulang magtanong-tanong sa mga kapitbahay nilang hayop. "Nakita niya ba si Pio?" tanong ni Gani sa mga ibon na nakatira sa itaas ng mga puno. "Hindi, wala kaming nakita," sagot ng mga ibon. Pumunta si Gani sa mga ahas na madalas niyang nakikitang gumagapang sa ilalim ng mga halaman. "Nakita niyo ba si Pio?" tanong ni Gani. "Hindi, wala kaming napansin," sagot ng mga ahas. Hindi sumuko si Gani. Pumunta siya sa lawa upang magtanong sa mga palaka. "Nakita niyo ba si Pio?" tanong ni Gani. "Hindi, wala kaming alam," sagot ng mga palaka. Hindi pa rin tumigil si Gani sa paghahanap. Alam niyang kailangang mahanap niya si Pio. Isang araw, habang hinahanap si Pio, narinig ni Gani ang bulungan ng mga hayop. "Narinig mo na ba ang tungkol sa misteryo ng gubat?" bulong ng isang kuneho sa kanyang kasama. "Oo, maraming hayop na nawawala," sagot ng isang daga. Nakinig si Gani sa kanilang usapan at napaisip. Baka may kinalaman ang misteryo sa pagkawala ni Pio. Lumapit si Gani sa kuneho at daga. "Pwede bang malaman ang tungkol sa misteryo ng gubat?" "Maraming hayop ang nawawala ng walang bakas," sabi ng kuneho. "Walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Minsan may naririnig kaming kakaibang tunog tuwing gabi," dagdag ng daga. "Ngunit wala pa kaming ideya kung ano yon." Nagpasya si Gani na magbantay tuwing gabi upang maimbestigahan ang misteryo. Kinagabihan, naghintay si Gani sa kanyang sapot, tahimik na nakikinig sa paligid. Maya-maya, narinig niya ang isang kakaibang tunog, parang mga yabag na nagmumula sa kalaliman ng gubat. Agad niyang sinundan ang tunog, gamit ang kanyang matibay na sapot upang makagalaw ng mabilis. Mas lumalakas ang tunog habang lumalapit si Gani. Napansin niya ang isang maliit na kuweba na natatakpan ng makakapal na halaman. Dahan-dahang lumapit si Gani sa kuweba at sumilip sa loob. Sa loob ng kuweba, nakita niya ang isang matandang kuwago na tila nagbabantay. "Sino ka at ano ang ginagawa mo dito?" tanong ng kuwago. "Ako si Gani, hinahanap ko ang kaibigan kong si Pio." "Nawawala siya at maraming hayop din ang nawawala," sagot ni Gani. "Ako si Lolo Kuwago," sabi ng kuwago. "Narinig ko na ang tungkol sa mga nawawalang hayop. Naghihinala akong may kinalaman dito ang isang masamang puwersa sa gubat." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Gani, puno ng takot at kaba. "May isang itim na gagamba na nagngangalang Silas na gumagala sa gubat," sabi ni Lolo Kuwago. "Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito." "Ano ang kanyang pakay?" tanong ni Gani. Si Silas ay naghahanap ng mga hayop na magagamit niya bilang alipin sa kanyang madilim na plano, paliwanag ni Lolo Kuwago. "Kailangan nating pigilan siya," sabi ni Gani, puno ng tapang. "Hindi madali iyon," sabi ni Lolo Kuwago. "Ngunit may isang paraan upang matalo siya. Kailangan mong hanapin ang bituin ng liwanag sa pusod ng gubat." "Ano ang bituin ng liwanag?" tanong ni Gani.
Ito ay isang mahiwagang bato na kayang puksain ang kasamaan ni Silas, sagot ni Lolo Quago. Paano ko ito mahahanap? Tanong ni Gani. Sundin mo ang mga sinag ng buwan tuwing gabi. Ito ang magdadala sa iyo sa bituin ng liwanag, sabi ni Lolo Quago. Nagpasalamat si Gani at nagsimulang maglakbay upang hanapin ang bituin ng liwanag. Sa kanyang paglalakbay, maraming pagsubok ang hinarap ni Gani. Una, kinailangan niyang tawirin ang isang malalim na ilog. Gumamit siya ng kanyang sapot upang makagawa ng tulay. Pangalawa, kinailangan niyang harapin ang mga mababangis na hayop. Gamit ang kanyang bilis at talino, naiwasan niya ang mga ito. Pangatlo, kinailangan niyang maglakad sa madilim na kagubatan. Sumunod siya sa mga sinag ng buwan gaya ng sinabi ni Lolo Quago. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sumuko si Gani. Alam niyang mahalaga ang kanyang misyon. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating niya ang pusod ng gubat. Doon niya nakita ang isang malaking bato na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito na ang bituin ng liwanag, sabi ni Gani sa sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang bato at naramdaman ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Kailangan kong bumalik kay Lolo Quago, sabi ni Gani. Mabilis na bumalik si Gani sa kuweba ni Lolo Quago, dala ang bituin ng liwanag upang tapusin ang kasamaan ni Silas at iligtas ang kanyang kaibigan at iba pang nawawalang hayop. Pagdating ni Gani sa kuweba ni Lolo Quago, agad niyang ipinakita ang bituin ng liwanag. Magaling, Gani, sabi ni Lolo Quago. Ngayon, oras na upang harapin si Silas at iligtas ang iyong kaibigan. Paano natin gagamitin ang bituin ng liwanag? Tanong ni Gani. Kailangan mong dalhin ito sa tahanan ni Silas at gamitin ang kapangyarihan nito upang wasakin ang kanyang kasamaan, paliwanag ni Lolo Quago. Saan ko matatagpuan si Silas? Tanong ni Gani. Siya ay nagtatago sa pinakamadilim na bahagi ng gubat, sa ilalim ng malaking puno ng balete, sabi ni Lolo Quago. Agad na naglakbay si Gani patungo sa malaking puno ng balete. Alam niyang delikado, ngunit determinado siyang iligtas si Tio. Sa kanyang pagdating sa puno ng balete, nakita niya si Silas na nagbabantay. Sino ka at ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Silas, ang itim na gagamba. Ako si Gani at narito ako upang iligtas ang aking kaibigan at ang ibang hayop na binihag mo, sigaw ni Gani. Wala kang laban sa akin, sabi ni Silas habang lumalapit kay Gani. Ngunit walang takot si Gani. Hinawakan niya ang bituin ng liwanag at itinaas ito. Agad na nagningning ang bato at ang liwanag nito ay nagpakalat ng sinag sa buong paligid. Napaatras si Silas, nasasaktan ng kapangyarihan ng liwanag. Hindi mo ako matatalo, sigaw ni Silas habang pilit na nilalabanan ang liwanag. Ngunit masyadong malakas ang bituin ng liwanag. Unti-unting nawalan ng lakas si Silas at bumagsak sa lupa. Tapos na ang kasamaan mo, Silas, sabi ni Gani habang patuloy na kumikislap ang bato. Ang katawan ni Silas ay natunaw sa ilalim ng liwanag at ang kanyang mga bihag ay unti-unting nagising mula sa kanilang pagkakabihag. Kabilang sa mga ito si Pio, na tuwang-tuwa nang makita si Gani. Gani, salamat at niligtas mo kami, sabi ni Pio habang niyayakap si Gani. Matapos matalo si Silas, bumalik sina Gani at Pio sa kuweba ni Lolo Quago. Salamat, Lolo Quago. Hindi namin ito magagawa kung wala ka, sabi ni Gani. Walang anuman, Gani. Ang tunay na lakas ay nasa iyong tapang at kabutihan ng puso, sagot ni Lolo Quago. Sa pagbalik nila sa kanilang bahagi ng gubat, sinalubong sila ng mga hayop na tuwang-tuwa sa kanilang pagbabalik. Mabuhay si Gani! Mabuhay si Pio! Sigaw ng mga hayop. Ang lahat ay nagdiwang ng tagumpay ni Gani at ng kaligtasan ng kanilang mga kaibigan. Napakabuti mo, Gani, sabi ng kuneho. Salamat sa iyong tapang. Lahat tayo ay dapat magtulungan, sabi ni Gani. Walang sinuman ang dapat na maiiwan o mapapahamak. Mula noon, naging mas masaya at ligtas ang buhay sa gubat dahil sa pagkakaibigan at pagtutulungan. Si Gani at Pio ay nagpatuloy sa kanilang masayang pamumuhay, palaging handang tumulong sa iba. Sa paglipas ng mga araw, naging mas matibay ang samahan ng mga hayop sa gubat. Nagsimula silang magtulungan sa pagbuo ng mga ligtas na tahanan at lugar na maaaring paglaruan ng lahat. Si Gani ay itinanghal na bayani ng gubat,
Ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyo rin, sabi ni Gani. Walang sinuman ang nagtagumpay ng mag-isa. Ang mga ibon ay gumawa ng mga saranggola mula sa mga sapot ni Gani na pinakawalan sa hangin bilang simbolo ng kanilang kalayaan. Ang mga kuneho at daga ay nagtulungan sa paghahanap ng pagkain para sa lahat at ang mga ahas ay naging bantay sa paligid. Sa gitna ng lahat ng ito, si Pio ay laging nasa tabi ni Gani, tinutulungan siya sa lahat ng bagay. Napakapalad ko at naging kaibigan kita, sabi ni Pio. At ako rin, Pio, sagot ni Gani. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. Mula sa araw na iyon, naging inspirasyon ang kwento ni Gani at Pio sa lahat ng hayop sa gubat. Tuwing gabi, nagkukwentuhan ang mga hayop sa paligid ng apoy tungkol sa kanilang mga karanasan. Laging binibigkas ang pangalan ni Gani bilang simbolo ng tapang at kabutihan. Ang bawat bagong araw ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok, laging mananaig ang kabutihan. Si Gani ay patuloy na nagtuturo sa mga batang hayop tungkol sa kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laki o anyo, sabi ni Gani, kundi sa kabutihan ng puso at tapang na ipaglaban ang tama. Ang kwento ni Gani ay umabot sa ibang bahagi ng kagubatan at maraming hayop ang pumunta upang makilala siya. Si Gani ay laging handang magbigay ng payo at tumulong sa kahit na sino. Ang gubat na minsang puno ng misteryo at takot ay naging paraiso ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa kabila ng lahat ng naranasan, nanatili si Gani bilang simpleng gagamba na may malaking puso. At sa bawat sulok ng gubat, ang pangalan ni Gani ay laging nagbibigay ngiti at pag-asa sa lahat ng nilalang. Sa isang espesyal na gabi, nagtipon-tipon ang lahat ng hayop sa ilalim ng malaking puno ng balete. Si Lolo Quago ay nagsalita sa harap ng lahat. Ngayon, ipagdiriwang natin ang ating pagkakaisa at tagumpay. Isang malaking pagdiriwang ang inihanda ng mga hayop, puno ng musika, sayawan at masasarap na pagkain. Si Gani ay itinanghal sa gitna ng lahat, habang hawak pa rin ang bituin ng liwanag. Ito ay para sa lahat ng mga hayop na nanindigan sa kabutihan, sabi ni Gani. Ang bituin ng liwanag ay inilagay sa gitna ng malaking puno, upang magsilbing gabay at paalala ng kanilang tagumpay. Huwag nating kalimutan ang mga aral na natutunan natin, sabi ni Lolo Quago. Tayong lahat ay may lakas upang magbago at magtulungan. Ang mga hayop ay sumang-ayon at nagpatuloy sa kanilang pagdiriwang, puno ng kasiyahan at pag-asa. Sa ilalim ng liwanag ng bituin, nagtipon ang lahat sa isang malaking bilog, sabay-sabay na nagsalita ng pasasalamat. Sa gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula sa buhay ng mga hayop sa gubat, isang kabanata ng pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni Gani, ang gagambang may malaking puso na nagdala ng liwanag at pag-asa sa kanyang gubat.